Sa pagpapatuloy ng recap, ang pananatiling tahimik ni Nana sa loob ng ilang sandali ay mas lalo nang tumaas ang pagdududa ng bida na ito'y may suliranin, gayunman dahil ang batang babae na ito ay isang likas na mabait talaga kahit noon pa man, hindi nito lubusan ipinapakita ang kanyang saloobin bagkus sinisikap ngumiti, ngunit ang tungkol sa bagay na iyon ay kanina pa talaga napapansin ni Sungbin. At sa puntong ito maglalakas loob na sanang aminin ng ating bida ang isang bagay na dapat nang malaman ni Nana bago pa tuluyang maging huli ang lahat, ngunit sa oras na magsasalita na siya ay pinahinto siya ni Nana, at sinabing kung pwedeng siya muna itong magsalita at sabihin ang isang bagay. Subalit matapos may tanong ni Sungbin dito kung tungkol saan hindi naman kaagad nagsalita si Nana gayunpaman laking pagkakaiba ng ugali nito kumpara kay Aisul. Dahil sa kabila ng mga nalaman ay napanatili ang pagiging kalmado kahit pa ang totoo nito itong araw na ito sana tuluyang ibubunyag ang pag-ibig sa ating bida. Kaso dahil nga sa nalaman nitong nakaraang linggo ay tiyak wala na rin silbi kung gagawin iyon. At imbes na gumawa ng eksena o ipaglaban ang damdamin ginawa niya ang pinakamakabubuti, ang unahan na si Sungbin na sila ay maging magkaibigan na lamang. Matapos mabanggit nito ang tungkol sa ipagpatuloy na lamang ang pagiging magkaibigan wala naging sagot si Sungbin kundi ang labis na pagtataka kung bakit. Upang mas maintindihan ang punto, ipinaliwanag ng dalaga na nararamdaman na niya na habang tumatagal ay nagiging malabo na ang kanilang relasyon, iyon ay sa ilang kadahilanan na mukhang hindi daw talaga sila nakatadhana. Idinagdag din ni Nana na bagaman alam niya daw na noong unay sigurado na may nararamdaman si Sungbin ngunit ngayon iyon ay nawawala na. Sapagkat nitong mga huling oras napansin na ang pagtingin ni Little Boy ay dahan-dahan nang nagbago at sabay na itanong kung masyadong napabilis ang kanyang pagsasaayos. Sa kabila naman ay hindi pa din makapagsalita itong ating bida matapos marinig ang buong paliwanag ni Nana at dahil din dito nakakutob siya na tila alam na ni Nana ang buong katotohanan tungkol sa kung sino ang kanyang tunay na minamahal. Sa kabila ng katahimikan muli nagsalita ang kanyang kaibigan upang tanungin mismo kung ang nanalo sa puso ni Little Boy ay si Dambi. Karaniwan sa isang tao sa oras na mapalapit ka dito, ito man ay isang katrabaho, kaibigan na madalas makasama, o di naman kaya, isa lamang na iyong classmate tiyak na sa panahong dumarating ang paghihiwalay sa isang mabigat na dahilan ay masakit iyon basta na lamang tanggapin, kaya ganito na lamang kung makapag-react itong si Mr. Playboy, ang tumingin na lamang sa ibabang bahagi para ipabatid na siya'y nalulungkot, samantalang kahit na hindi direktang sinagot ng ating bida para aminin na si Dambi na kanyang roommate ang kanyang iniibig. Sa pagiging curious ni Nana tinanong na nito kung paano nagsimula at kailan nagsimulang mahalin ba daw ng kanyang kaibigan si Annie Dambi niya, subalit nagmistulang bata na bago pa lamang natututunan na magsalita itong si Sungbin, gayong hindi maunawaan ang mga sinasabi nito. Dahil nga sa nahihirapan sumagot sinabi ng kanyang kaibigan na ayos lamang kung ano ang kanyang magiging pahayag gayong curious talaga daw siyang malaman kaya't kung maaari ay sabihin na iyon sa kanya, sa patuloy na pakikiusap ni Nahyun, napilitan na ang bida na magkwento bagaman mahirap mapunto kung kailan nangyari pero, sa palagay daw niya ito'y nagsimula noong isang beses na sila Nana at Sungbin ay manunood sana ng sini subalit nabulilyoso dahil sa selos ng bida matapos marinig ang isang misunderstanding. Technically speaking gaya kung ano ang inaasahan ni Nana kung paano ito dito humantong ngayon ay malinaw na ang lahat-lahat. Binanggit niya sa bida na kung ito ba ay noong marinig mo na may kausap ako sa telepono at nasabi ko doon na gusto ko si Senior Dongso. Sa kabila na may nabigla si Little Boy gayong hindi niya alam na batid ni Nana noong oras na iyon na siya ay nakikinig sa pag-uusap, at dito ay inamin niyang dahil sa mga narinig sa oras na iyon ay basta na lamang nagpa siya ng hindi nag-iisip. Nakinig ng maigi si Nana habang sinasabi ni Sungbin na ngunit, pagkatapos ng pagsasama namin ni Dambi noon ng mahabang panahon, nalaman ko ang maraming bagay tulad ng habang lumalalim ang aming pagsasama dito'y bigla na lamang nagbago ang aking damdamin at, sinabihan na rin nito si Nana na kung sakaling magtatapat ng damdamin o kahit ang pagkakaroon ng feelings sa ibang kababaihan ang tungkol dito ay hindi na niya masasagot. Samantalang ayon sa tugon ni Nana, ayos lamang ito sapagkat katulad ng napag-usapan nila kanina, kahit paano'y may nararamdaman naman talaga daw siya kay Senior Dongso na siyang ikinagulat ni Little Boy. At ukol sa tanong niya sa dalaga kung iyon ay tunay, ang sagot ni Nana kung sa palagay ba daw ng bida ay kung tahasan niyang aaminin ang tungkol dito syempre raw hindi.
Dahil sa hindi niya kayang maibabahagi ang kanyang nag-iisa at tanging emosyon sa napakaraming tao sapagkat ang iniisip ng dalaga ay isa siyang basura. Bagaman daw ito'y kakaibang sabihin ngunit, kung tunay na mayroong isang Diyos sa labas para maging gabay, sa palagay ay binigyan na daw siya ng lahat ng maaaring hilingin, gayong mayroon siyang mabuting pamilya at kaibigan, ang masama lamang ay hindi siya nabigyan ng isang taong magmamahal. At pagkatapos, binanggit na kung sakali bang mas maaga ako nagtapat ng pag-ibig, kung sakaling pinagbigyan ka agad noong panahon ng housewarming, kung sakaling napigilan na mangyari ang misunderstanding mula sa kanilang senior dongso, kung sakaling nagkataon na hindi kasama ni Sung Bin si Dambi sa isang bahay, tinanong nito ang ating bida na ano kaya ang kanilang magiging ending kung ito rin ba ay haantong sa ganito. Kaso sa kasamaang palad hindi na nagawa pang sumagot si Sung Bin gayong bago pa niya iyon magawa ay sakto na tumigil na ang Ferris wheel, habang sa kabila ay nagsalita ang kanyang matalik na kaibigan na tila talagang dito na ito matatapos, at hindi na rin naungkat pa ni Nana ang tungkol sa gayong bagay matapos bumaba ng Ferris wheel. At sa halip pag-usapan ang masasakit na bagay nagyaya na lamang na pumasok sila sa isang horror house, pero mukhang nag-aalinlangan si Sung Bin na pumasok ngunit nitong biruin siya ng kanyang kaibigan na kung siya ba daw ay natatakot na pumasok ng isang horror house bigla itong yamabang na minsan ay hindi pa siya natakot. Dahil sa wala naman pala nakadarama ng takot, itinuloy ng dalawa ang pagpasok at nitong sila'y nasa loob na nga bakas naman kay Little Boy na ito'y nangangamba, maging si Nana na may halos gayon din binalaan din niya ang kaibigan na sa mga ilang sandali na lamang ay maaring tiyak na may bigla na lamang lalabas kaya sila daw ay mag-ingat. Samantala itong si Nahyun ay isang tao na sa halip ibunyag ang damdamin mas madalas pa nitong piliin na magtago imbes, sa madaling salita ito ay inilalantad lamang ang damdamin sa pamamagitan ng mga gawa at kilos. Tulad ngayon nakiusap kay Sung Bin na kung maaring humawak sa dahilang siya daw ay natatakot, at matapos matanggap ang tugon walang pag-aatubili na nakipag-hold ang hand sa kanyang kaibigan. Sa sumunod na ilang sandali nitong tuluyang nang maglabasan ang mga puppeteer ay walang pagsidlan ang matinding takot ng magkaibigan. Kaya ang bida ay hindi man lamang na-enjoy ang kamay ng kanyang magandang best friend dahil sa mga multo at ganito natapos ang buong oras nila sa loob ng haunted house, ngunit maraming tanong ang naiwan sa isipan ngayon ni Sung Bin. Nabanggit ni Sung Bin na tunay na nakakatakot ang karanasang iyon at matapos nitong matanong si Nana kung ayos ba lamang nag-aalala siya dito sapagkat ang kaibigan ay bakit tila ba umiiyak, bagaman sinagot siya ni Nahyun na siya'y ayos lamang pero ang totoo nito ay hindi naman talaga. Tumalon na ang eksena kung saan nakabalik na sila sa city, inihatid ni Nana ang bida malapit sa kanyang apartment, at matapos bumaba ng sasakyan si Sung Bin ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa hindi malilimutang paglalakbay. Samantalang nasabi naman ni Nahyun na huwag mag-alala sapagkat hindi pa ito ang huli nilang paglalakbay na sana daw ay gawin nila uli ito next time, dahil sa kanyang pahayag na iyon ay labis na pagtataka ni Sung Bin gayong nais pa pala itong sundan ng kanyang kaibigan sa kabila ng lahat. Pero ipinaliwanag ni Nana na gagawin muli nila ito bilang couple date, kung sakaling magkaroon na daw siya ng kasintahan balang araw na pwedeng isama. Kaya naman matapos nito ay napahan na lang si Little Boy habang ang kanyang babae ay tumawa na lamang kahit masakit na hindi siya ang nanalo sa finish line. Hanggang sa bigla nitong aminin na sinusubukan niya daw lamang magpatawa upang subukin ang reaksyon na iyon ay kung makabubuti ba sa kanya, sabay tanong nito na kaya, ibig sabihin ba ay hindi mo rin ako lubos na gustuhan? Susubukan sanang aminin ni Playboy ang buong katotohanan na talagang minahal ng labis si Nana subalit hindi siya pinahintulutan ni Nahyun tapusin ang pagsasalita sa takot ng dalaga marinig ang masakit na pahayag, sapagkat pakiramdam daw niya ay lahat ng ito ay talagang matatapos kung sakaling maririnig pa ang mga susunod na salita. Hindi na rin niya pinahaba pa ang usapan gayong kaagad siyang nagpaalam at magkita na lamang daw muli sila sa school. Kaya't itong bida ay laking gulat matapos bigla ang lumayas si Nahyun ang pinakamabuting babae na kanyang nakilala sa talambuhay. Maski ang panahon ay tila ba nakikiramay sa kalungkutan ni Nana gayong bigla din bumuhos ang ulan. At dahil rin dito, gayong sa tuluyan nang nawala ngayon si Aisul at Nana sa buhay ng ating bida bago pa tuluyang maubos ang kanyang mga babae, sinubukan na niyang magtapat na o ipagtapat na kay Dambi na kanya itong iniibig. Tila naman nasasabik si Dambi sa kung ano nga ba ang sasabihin ng kanyang boylet, pero bago niya gawin ang umamin, ipinagtapat muna niya ang lahat-lahat mula siguro kay Kim,
Shen Aisul at lalo na kay Nana dahil sa wala na talagang plano maglihim pa si Sungbin bago tuluyang pumasok sa isang tunay na relasyon. At medyo maraming kumpisal ang ginawa ng ating bida, kaya tuloy itong kanyang nuna ay pinigilan ang sarili at tiyakin ang pagiging mahinahon gayunman, itinuloy lamang si Little Boy ang pagbubunyag ng mga bagay-bagay na dapat malaman na ni Dambi kung paano niya nagawang pagsabay-sabayin ang mga babae sa paaralan. Maya-maya ay nagsalita na din si Dambi upang tanungin kung bakit ba raw ang mga ito'y sinasabi sa kanya, ang kaagad pumasok sa isip ni Sungbin ay syempre upang maging matapat, na siya rin nga nitong isinagot sa kanyang nuna Dambi na kaya binanggit ang mga gayong bagay ay para maging matapat, idinagdag din niyang nararamdaman ko na kapag itatago ko ito mula sa'yo, ang ating relasyon ay hindi magiging patas. Bagamat maganda naman ang kanyang naging paliwanag at kung tutuusin ay nahulog na talaga ang puso ng dalaga sa ating bida, ngunit humiling si Dambi ng oras upang magnilay-nilay at pag-isipan muna kung ano ang magiging desisyon na ito naman ay mabilis sinang-ayunan ni Sungbin. At sa kinabukasan, nagising si Sungbin at pagtindig niya ng kama nakita niya sa ibabaw ng bunk beds ay wala na dito ang kanyang nuna. Ipinalagay na lamang na siya'y maaga pumasok ng trabaho, ngunit hindi gaya noon na tuwing weekend ay kung saan-saan nagpupunta ang playboy nating bida, gayong sa halip gumala inatupag na lamang ang mga gawaing bahay tulad ng pagtutupi ng damit. Habang ginagawa niya ito ay muling sinasariwa ang pag-uusap nilang dalawa ni Dambi kahapon ukol sa kanyang mga ibinunyag, na kung saan ay ano daw kaya ang laman ng isip ngayon ni Dambi sa puntong pagkatapos masabi nga niya ang lahat ng kanyang mga kalokohan. At kung nadismaya ba daw niya ang kanyang nuna, at kung sakaling gayon nga ang mangyari pilit na itinatatak sa isip na kahit na raw umayaw si Nuna Dambi sa oras na ito ay hindi kuno siya makadarama ng panghihinayang, sa kadahilanan na ayaw ni Sungbin pumasok sa isang relasyon lalo na sa kanyang roommate na sa loob ng ilang taon ay palaging mabuti sa kanya, kaya't hindi daw niya kayang linlangin si Nuna habang sila'y patuloy na magsasama. Sa maya-maya naman ay bigla tumunog ang kanyang telepono at nakita niyang tumatawag ang kanyang kaibigan na si Yoon Dong-wook. Matapos sagutin, kaagad ang bungad ng kaibigan ay ang isang masamang balita tungkol sa kanyang kasintahan gayong sila daw ay hiwalay na. Nilinaw ni Sungbin kung ang tinutukoy ba nito ay ang kanyang kasintahan na si Ko Minhee at sabay tanong kung bakit naman sila'y humantong sa hiwalayan, dito'y galit na malungkot ipinaliwanag ni Dong-wook na nitong mga nakaraang araw ay mas dumalas ang pagpunta ni Ko Minhee sa club, sa katunayan wala naman problema ito kay Dong-wook kahit may kasamang ibang mga kalalakihan ang kanyang kasintahan at dahil nga sa nais niya ang ganun at doon siya nagiging masaya, kaya naman wala iyon kaso kay Dong-wook bilang isang mabuting boyfriend. Kaso isang araw ay nakaramdam na siya ng hindi maganda at kamakailan pa din lamang nakilala ni Minhee ang mga bagong kaibigan, pero sa tuwing umuuwi ang kanyang kasintahan ay mukhang palaging pagod gayong kaagad daw nakakatulog. Isang beses, naisipan ni Dong-wook na suriin ang cellphone ni Minhee habang siya'y natutulog, at dito ay ginulantang siya matapos makita ang conversation ng kanyang kasintahan sa isang hindi kilalang tao at tila ba ang pinag-uusapan ay ang tungkol sa pagtatalik. Ang sabi sa text ng lalaki hindi daw siya makapagtrabaho gayong ang kanyang mga hita ay nanginginig, sa isa pang mensahe sinabi naman ang matinding papuri na talagang ginawa mo ito ng maayos at gusto kong gawin ito muli na may kasamang tawa, ang malaking problema ay may masayang sagot din dito si Ko Minhee, na sige nga raw gawin muli nila iyon kinabukasan. Na siya namang naging dahilan kung bakit pinili ni Dong-wook na makipaghiwalay na lamang. Habang hindi makapaniwala si Sungbin sa naging kwento ng kanyang kaibigan inanyayahan siya ni Yoon Dong-wook na gusto din daw niyang magpunta ng club upang doon ay makakilala ng mga batang babae, sinabihan din niya ang ating bida na maigi pa ay sumama na rin daw sa kanya gayong wala din naman itong kasintahan. Habang ang magkaibigan ay nag-uusap, mula naman dito sa panig ni Dambi kung saan ay masyadong seryoso sa oras ng trabaho, sa puntong ito ay gaya ni Sungbin iniisip din ang tungkol sa kanilang naging usapan kagabi na kaya lamang ibinunyag ang lahat ng sikreto ay upang maging matapat. Samantala, napansin ng kanyang mga ka-office worker ang masyadong focus sa trabaho lalo si Miss Eugen. Lumapit si Eugen upang akitin si Dambi na sumama sa kanila para mag-coffee break, pumayag si Dambi na sumama sa kanilang break time gayong may nais din itong itanong kay Manager Eugen. At sa panig nitong dalawa may halong pagtatampo na sinabi ng lalaki na kung talaga ba daw naaalis sila na siya'y hindi isasama, ang tugon lamang ng babae ay kung ano ba naman raw ang mga sinasabi nito.
At balik sa dalawa ni Miss Eugen at Dambi kung saan naman ay nagpasaring si Manager Eugen na di umano ay nakakapagod ngayong araw na ito na tila ba masarap ang umuwi ng maaga. Matapos niyang magsalita ay dito na siya kinausap ni Dambi, sa unay sinigurado niya muna kung nagkaroon na siya ng ilang pakikipagrelasyon. Ang sagot ni Miss Eugen ay hindi pa naman daw gayon kadami marahil ito nasa pagitan pa lang ng 5 o 6 at sinabing bakit naman daw nagtatanong si Dambi ng ganitong klaseng bagay. Ayon dito kay Dambi na matindi muna nag-isip bago sumagot sa kanyang ka-office worker ipinaliwanag na curious lamang naman at dito na natapos ang eksena. Pag-uwi ng bahay, nagulat ito gayong naabutan niya sa bahay ang bida na karaniwan ay hindi ito ganito, gayong kung di kasama ang mga barkada ay nasa kanyang mga magulang. Samantala, malugod siyang binati ni Sungbin at matapos pumasok, naitanong rin ni Little Boy na bakit tila ba late na itong umuwi ngayon. Sa kabila naman matapos sumagot si Dambi sa kanyang tanong, may halong pagtataka nitong sinasabi na ano ang ginagawa mo dito ng mag-isa dahil ngayon naman ay bakasyon, at kung ito ba ay kumain na. Tugon ni Sungbin dito ay hindi muna siya kumain dahil talagang inaantay niya daw ang kanyang nuna upang sila'y sabay ng mag-dinner. Ngunit sa halip magyaya na kumain, ang nais muna ni Dambi sa puntong ito ay ang lumanghap ng sariwang hangin na siya namang pinagbigyan ng bida at nagpunta ang dalawa sa rooftop ng kanilang gusali. Mula dito, sabay silang nagnilay-nilay ng magkasama. Sa gitna ng katahimikan marahan tumingin si Sungbin sa pwesto ng kanyang nuna Dambi pinagmamasdan ang buong kabuuan nito. Maya-maya ay nagsalita na din ang dalaga sinabing unang beses niyang magpunta dito. Ngayon ay nalaman niyang hindi pala gaano kagandahan ang view dito sapagkat may isang building sa harap na nakaharang. Sumang-ayon si Sungbin sa naging panayam ng kanyang nuna at naghihintay sa muling pagtugon kaso ay hindi na si Dambi muli pang nagsalita. Dahil dito, nakaisip ang bida ng isang magandang diskarte, inalok si Dambi na bakit di na lamang sumakay sa kanyang balikat upang mas makita ng buo ang magandang paligid. Sa medyo biglaang sagot ni Dambi bahagya tuloy kinabahan si Sungbin kaya't agad-agad itong nagbigay paliwanag, na wala naman daw siyang ibang ibig sabihin kundi dahil nga sa nablock ng gusali sa harap ang view na isip niya lamang na mas mainam kung sasakay sa kanyang balikat upang makita ng maayos. Yun naman pala wala naman pala talaga kaso iyon dito sa kanyang nuna nagtataka lamang ito na kung makakayang gawin ni Sungbin ang piggyback. Walang ano-ano ay hindi na nagsalita ang bida gayong okay lamang naman pala kaya't basta na lamang niyang binuhat ang dalaga, kahit pa ito'y nakikiusap ng sandali muna, hindi niya iyon pinansin bagkos sinabihan na lamang ng kumapit ng mahigpit sa kanya para hindi mahulog, na siyang ang ginawa ng dalaga gayong mabilis siyang naiangat ng ating bida at naisakay sa kanyang balikat. Sa maglaon, naging maayos na din at tuluyan nang nawala ang pangamba ni Dambi na sumakay sa ibabaw ng ating bida. Kasabay nito, naitanong ni Little Boy kung nakikita na ba ng maayos ang paligid, at sumagot ang dalaga ng oo. Natuwa siya dito dahil naging effective ang kanyang naging mungkahi, kaso bahagya naman na alarma matapos maungkat ni Dambi ang kanila daw na pag-usapan nitong nakaraang araw. Inisa-isa ng kanyang nuna ang mga pangalan ng kanyang mga naging chicks, na ito ay sina Nana, Aisul at Kim Miso. Bagamat may hinala na daw siya noong una pa lamang na may kababalaghan na nangyayari ngunit, hindi daw niya sukat akalaing mas matindi pa pala ang nagaganap kumpara sa kanyang naisip. Nagpakatotoo din ang kanyang nuna sinabing ito ay nagparamdam sa akin ng talagang pagkainis matapos kumalaman ang katotohanan na ginawa mo ito sa ibang mga kababaihan habang tayo'y magkasama sa iisang bahay, ganun ang tunay na naramdaman ko noong mga oras na iyon. Gayunpaman, ang iyong mga salita ay nagpabago sa aking puso. Tapos ay tinanong muli ang ating bida na kung talagang seryoso sa nabanggit na nais maging matapat sa kanya. Nitong sumagot siya ng oo, ipinahayag ni Dambi na dahil lamang sa mga salitang iyon, napagpasyahan kong huwag na lamang pansinin ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Hindi man ako sigurado kung maaari mong itago ito magpakailanman ngunit, tulad ng sinabi mo sa akin dati, ang pagpapaliban ng mga bagay-bagay sa ibang pagkakataon ay mas masakit iyon. Samantala magsasalita sana si Sungbin upang ilabas ang kanyang panig kaso pinagdiskitahan siya bigla ng kanyang nuna, na simula ngayon, mula sa araw na ito, bawal na raw matulog ang playboy nating bida sa piling ng ibang babae,
Tama na at okay nang nangyari ito ngayon habang sila'y wala pang matibay na ugnayan. Pero sa ginawang himas ni Dambi sa leeg ni Sungbin bigla din nagalit ang batutoy ni Manoy. Dahil dito, kinabahan ng matindi ang dalaga gayong ito'y dahan-dahan ang naa-outbalance sa puntong siya ay nagpanik. Si Sungbin na may tuluyan na din nataranta sa kung ano ang gagawin gayong ang kanyang nuna ay patuloy sa paggalaw. Di nagtagal, tuluyan nang ang bumagsak si Dambi sa ibabaw ng bida sa pwestong 69, di naman iyon alintana ng dalaga sapagkat mas inisip nito ay kung okay lamang ba ang magaling na lalaki. Ang sabi ng bida, aba ako'y ayos lamang, ayos na ayos daw dahil kita ang masarap na pinipig ni Manay. Matapos nitong sila'y nasa angkop na pwesto, inakala ni Dambi na kaya sila ay bumagsak sa dahilang kung nagagalit si Sungbin matapos pagbawalan matulog sa tabi ng ibang babae. Sa pagkabalisa ni Sungbin ay kung ano-ano na lamang ang kanyang naisagot, na wala na daw sa kanyang plano na muling gawin iyon gayong kaya lamang daw siya biglang nagpanik dahil kay Dambi. Samantala dahil sa kanyang nasabing iyon ay mas lalo pang naguluhan ang kanyang nuna na kung ano daw ang kanyang ibig sabihin dito, kung tungkol ba ito sa kanyang bigat. Mabilis na tugon dito ni Little Boy ay walang kaugnayan ito sa kanyang bigat kundi ito ay sa isang dahilan. Ayon sa kanyang paliwanag, nagulat lang talaga ako sa sinabi mo at iyon ang dahilan kung bakit. Paano inilalagay ito, ang katotohanan na ipinahayag mo ang iyong tunay na damdamin. Subalit di na maintindihan ni Sungbin gayong patuloy iniisip ng kanyang nuna Dambi ang tungkol sa kanyang timbang, kaya't muli niya ipinaliwanag ng hindi talaga. Kaso binanggit ni Dambi na hindi mo ba naisip na pag-usapan natin sa kung bakit ikaw ay bumagsak at talakayin natin ito, mahinahon siyang sumagot ng hindi, sabay naisip na mas banayad na ang kanilang nagiging pag-uusap bagaman. Speaking of bigat, ang sabi ni Dambi noong araw daw ay madali lamang na siya ay nabubuhat ng kanyang tatay. Tugon naman ni Sungbin, na syempre dahil bata ka pa nuna noong mga panahong iyon. Samantalang muli ay nagtanong si Dambi na di hamak na malaki na ang naging agwat ng aking timbang diba? Sa katunayan, ang paulit-ulit na pagbanggit ng dalaga sa gayon ay iyon ay isa lamang biro, at ang pagngiti nito sa sunod na ilang saglit, ay mabilis din napansin ng bida hanggang sa aminin na ng kanyang nuna na siya ay talagang nagbibiro lamang. Ipinaliwanag din na kaya lamang naungkat ang tungkol sa bagay na iyon ay para iparating na ayaw niyang maging pabigat kay Sungbin pagdating ng panahon, idinagdag pa na Sungbin ikaw ay nasa 20 anyos pa lamang so ibig sabihin marami pang mga bagay sa mundo ang iyong pwedeng maranasan sa buhay. Kaya't maging mas mahusay ito kung hindi mo masyadong pasanin o puwersahin ang iyong sarili gayong mahaba pa naman ang iyong oras upang isipin kung ano ang iyong pinakanais sa mundong ibabaw. Samantala habang patuloy sa pagpapaliwanag hindi na natapos ng dalaga ang nais pa sana sabihin ng bigla maalala ang pag-uusap nila ni Miss Eugen. Kung saan noong oras na magtanong siya ukol sa problema sa pag-ibig, tahasang sinabi sa kanya ni Miss Eugen na tiyak ang pinag-uusapan nila ang lalaking college student, dahil hindi na daw lihim sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon, nabanggit pa ni Miss Eugen na sigurado akong ang estudyante na iyon ay malinaw na may gusto sa'yo sabay tanong kung hanggang ngayon ay hindi pa rin ba siya nagtatapat. Ayon pa sa isang mungkahi ni Miss Eugen na kung sakaling di gawin ng college student ang magtapat ng pag-ibig ay siya na mismo itong kumilos para mag-confess, pero di naman magawa ni Dambi matapos maguluhan ang pag-iisip dahil playboy pala ang nag-iisang lalaki na kanyang minahal. Gayunman, nitong sisikapin na niya sabihin ang salitang mahal kita Sungbin hanggang ay lamang ang kanyang nasabi dahil sa nakarinig siya ng salitang, Dambi nuna, mahal kita. Na-overwhelm si Dambi sa puntong marinig mismo kay Little Boy ang gayong klaseng salita na mahal kita, at habang ito'y hindi pa din makaget over, muli inulit ni Sungbin ang mga katagang Dambi nuna mahal talaga kita. Sa pagkabigla ni Dambi kahit pa ganun din sana ang kanyang sasabihin, dangan nga lamang at naunahan siya ng bida, sa dahan-dahan, sinasambit nito ang pangalan ni Sungbin. Ang sabi naman ng ating bida, ayon dito naisip ko lamang ito dahil kailangan kong umalis sa bahay na ito balang araw, subalit bago sana mangyari ang ganun, magkaroon ba man lamang tayo ng anumang bagay na magkokonekta sa bawat isa sa atin. At pagkatapos nito, inilatag ang kanyang kamay para daw sila ay bumuo ng ugnayan, at tanong na kung handa ba daw na sumama si Dambi sa kanya para tahakin ang mundo ng magkasama at ito'y mabilis din tinanggap ng kanyang nuna. Matapos ang paghahawak kamay, yamakap ang dalaga,
kaso hindi maintindihan ni Songbin kung bakit ang kanyang nuna ay umiiyak. Sa tanong kung bakit umiiyak, ipinaliwanag ni Dambi na dahil lamang ito sa kanyang mabuting pakiramdam, ang pakiramdam na mayroon na daw siyang masasabing tunay na pamilya matapos ang mahabang pangungulila, iyon lamang daw kung bakit ang kanyang luha ay tumulo. Bahagyang kumalas muna si Songbin para mas makapag-usap ng maayos, habang sa kabila, natanto ng kanyang nuna na hindi pa nga pala daw niya naiibigay ang kanyang sagot sa pagtatapat ni Little Boy. At dito, sa gabing ito, sa oras na ito, ang playboy nating bida ay nagkaroon na ng tunay na girlfriend gayong ibinigay na ni Dambi ang matamis niyang oo. Ang pagkakasabi pa nga nito magsama na tayo, mahal kong boyfriend, shall we? Sabay ang dalawa ay nag-kiss sa isa't isa matapos ipahayag ang official nilang relasyon. At sa sobrang tagal na paghalik ni Dambi, natatawang binanggit ni Songbin na muntik na akong masuffocate mahal, subalit hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ay muli siyang sinugod ng kanyang kasintahan. Sa pangalawang angat, tila ba naghahanap ng sakit ng katawan itong kasintahan ng bida, at sa gayong klaseng pagkilos, napaisip si Songbin na kung ganito ba kasarap palagi ang halik ng kanyang roommate na siyang girlfriend na nga niya ngayon. Sa araw din na ito, si Dambi at Songbin ay gumastos ng halos 1 oras sa paghahalikan pa lamang, hanggang sa humantong na din sila sa pagtatalik sa ibabaw ng rooftop. Well, dahil silang ang dalawa, wala nang kaso kahit pa ilang beses nila gawin ang makamundong gawain sa madaling salita, legal na nila itong gawin kahit saan at kahit kailan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa sa rooftop, ay bigla bumuhos ang malakas na ulan. Gayunman, walang problema ito kay Dambi, bagkus mas gaman pa daw ang kanyang pakiramdam sa pagbuhos ng malakas na ulan, kaya naman tuloy lamang ang laban. Pagbaba ng kanilang unit, habang nasa shower ay muli na naman ang dalawa nagtalik, pagpunta sa kama ay muli ring nagtalik, nang walang humpay. Sa katunayan, si Dambi at Songbin ay buong gabi sila nagmukbang hanggang madaling araw gayong mahal na mahal daw nila ang isa't isa. At pagsapit ng umaga, muling bumisita ang tita ni Dambi bagaman sinunod nito ang payo ni Dambi noong nakaraan na mag-text muna o tumawag bago pumasok ng kanyang apartment, para naman daw hindi nakakahiya sa roommate, ngunit dahil sa hanggang ngayon ay wala pa ring tugon ang kanyang pamangkin inakala ni tita na siguro ay nasa trabaho na ngayon ang kanyang dalagita, o pwede rin naman na natutulog pa hanggang sa mga oras na ito. Hindi rin naging nega ang pag-iisip ni tita sapagkat noong huling oras ng kanyang pagbisita ay nakita niyang mabait ang binatang kasama ng kanyang dalagita sa bahay gayong naabutan niya nga noon na sila'y nagtutulong sa mga gawaing bahay. Sa loob-loob pa nitong si tita habang binubuksan ang pintuan ng unit, sinasabing kaya siguro ay hindi nakapag-reply man lang dahil sa abala sa mga labahin o kung anong bagay. Kaso ibang eksena ang bumungad sa kanya nitong matapos pumasok ng apartment dahil ang kanyang pamangkin ay katabi ni Songbin sa kanyang lower bunk beds walang mga damit at magkayakap din, ibang-iba sa kanyang inaasahan. Sa nakita, nang inig ang buong kalamnan ni tita at sagad sa buto, sumigaw ito malapit sa pinto upang gisingin ang dalawa na magdamag nagmukbang. Samantala, naalipungatan si Dambi kaya't ito'y sumagot ng oo, hanggang sa punto na pareho na ang dalawa nagising at tiyak na may matinding sakuna na magaganap, pagtingin ng dalawa sa may pinto tapos nakita ang kanilang panauhin ay si tita, pareho din ang dalawa pinawisan ng malamig. At dito sa puntong ito, nakatikim ang dalawa ng unlimited na pagbubunganga ni tita na bakit magkatabi sa pagtulog at wala din kahit isang saplot. Abangan ang huling video dahil sa doon na po magwawakas itong kwento na may pamagat na bunk beds,
Maraming salamat sa lahat ng hanggang ngayon ay patuloy pa rin na sumusubaybay.